Hello mga beshi! Welcome back to another vlog! Nakakaloka. Ayan, medyo natututo na akong tumingin dito sa camera. Charis. Di pa kasi sanay sa bago. Charis. Ayan, medyo low light itong camera na to. Kaya medyo inano ko yung window ko. Anyway, may nagtanong sa akin kung nagsisisi ba daw ako or kung meron ba daw akong mga regrets nung lumipat ako dito sa Amerika from Saudi Arabia. Kasi nga, diba, nagtrabaho ako sa Saudi for more than 5 years. So, ang tanong is that, meron ba akong pinagsisisihan? Sasagutin ko na yan straightforward. Charis! Sasagutin na! Ano ba yan? Yeah, wala akong pinagsisisihan. Pero kung ang tanong ay kung meron ba akong namimiss na mga bagay nung nagtatrabaho pa ako sa Saudi Arabia na nandito na ako ngayon sa dito na ako sa Amerika. Yes, marami akong namimiss na sana wini-wish ko ay meron dito sa Jomerica. Una na doon yung tax-free salary. Hay, nakakaloka ang tax dito mga Inday. As in, sobrang taas ng tax. Kunyari, kung magkaroon ako ng net for 2 weeks, around 2,500 yung net na yon. Before nun, natax ako ng mga $800 or $700. O diba, bongacious. Federal lang yun ata. Federal lang ba? Oo, parang ganun. Malaki talaga yung tax. Pero after, kung kukomputin mo naman lahat, okay naman. Okay? More than enough pa naman para sa yung mga bills. Yes, yun yung mga namimiss ko. Pero kung nagsisisi ba ako kung nag-move ako dito sa Jomerica? Never. Hindi ako nagsisi. Hindi dumating sa point na nagsisisi ako. Though naiisip ko yung mga ganong bagay nung first 3 to 6 months ko dito sa Jomerica. Lalo na kapag nagkakaroon ako ng mga bad days. Lalo na kung nagkakaroon ako ng mga worst days, especially sa aking work. Lalo na may dumating ding mga struggle sa akin nung first 3 months, first 6 months ko dito sa Jomerica, diba? Alam niyo naman yung mga nangyari sa akin, nag-away kami ng roommate ko, ganyan-ganyan, at marami pang mga challenges. So, naisip ko rin na parang hindi worth it na pumunta dito sa Amerika at give up ko yung Saudi Arabia, yung career ko doon as a nurse. So, na-realize ko after a year na normal lang pala yung mga ganon on your first year. As in, usual lang pala. Kasi nagtanong-tanong din ako, parang hindi naman worth it na mag-Amerika. Pero after nung lumagpas ako ng 1 year, dun ko na-realize na worth it talaga yung pag-Amerika ko. At nung magbakasyon ako ng Pilipinas, nang nakabalik ako dito, God, English. Ano ba yan? Nakangpa yung utak ko din kasi kakagising ko lang. Yon, parang God made me realize. So ayan, nag-English na dahil. God made me realize to be more grateful, maging grateful, mapagpasalamat sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa akin. So, pangalawang namimiss ko is yung free accommodation kasi hindi mo na iisipin maghanap ng bahay, hindi mo na iisipin yung bayad ng renta buwan-buwan, at kapag nagbabakasyon ka, hindi mo na iisipin na parang nagbabayad ka pa rin ng accommodation mo kahit nasa Pinas ka at nagbabakasyon. Kasi free naman yung bahay. Pangatlo, free transportation. Panglima is yung stable na work. Kasi more than 5 years na ako noon, stable na ako sa work, hindi na ako nagagalaw-galaw masyado, so hindi na tayo masyadong nabubuli ng bonggang-bongga. So yun yung mga namimiss ko. Na sana hindi ko siya pinakawalan. Pero, worth it naman yung pag-Amerika ko at pumunta ako dito sa Amerika. Kasi nga, hindi naman yun yung parang pinagsisisihan ko ng bonggang-bongga yung pagpunta ko dito sa Amerika. Pero, yun lang yung mga namimiss ko na sana meron dito.
Panghuli is yung annual leave. Kasi pag sa Saudi Arabia kasi kapag nag-annual leave ka, ay hindi mo na iisipin na yung annual leave mo. Dito kasi sa Amerika, always mo siyang i-consider na parang wag ako mag-sick leave or wag kang mag-sick leave prior to your annual leave kasi mababawasan yung PTO mo. So kung wala kang enough PTO mo, kung wala kang enough PTO, hindi ka makakapagbakasyon or makakancel lang yung leave mo kasi nga wala kang enough para mag-cover ng annual leave mo. Kasi dito, kapag nag-sick leave ka or kapag nag-call off ka, saan kukunin yung sick leave pang sick leave mo sa buwan na yon? Doon mismo sa PTO mo. So kung wala ka ng enough PTO mo prior to your vacation, makakancel lang yung annual leave mo. Doon sa Saudi Arabia, hindi. Kahit mag-sick leave ka pa ng bonggang-bongga, tuloy na tuloy ang bakasyon mo once na na-approve na yan. At approve na at may ticket ka na. Yan naman natin. Kasi namamatay-matay. O diba, yun yung mga namimiss ko. Pero kung nagsisisi ba ako na pumunta ako dito sa Amerika, hindi. Hindi ako nagsisisi. Yes, namimiss ko nga yung tax-free salary. Pero after naman ng tax-free salary na yon, kung ikukumpara ko yung sinasahod ko dito sa Jumerica after tax, is malayong after tax and then after ng bills, mas higit pa siya kesa sa tax-free salary net na nakukuha ko sa Saudi Arabia. So after ko nang mabayaran yung car ko, after ko nang mabayaran yung mga electric bills ko, after na ako nakapag-grocery at lahat-lahat na. In short, after lahat, accommodation expenses, lahat-lahat, mas higit pa yung nakukuha ko. Wala pa yung OT, ha? Okay? So, hindi pa yun ako nag-overtime. And remember, ang hours mo dito sa sa Amerika ay mas malayong mababa kesa sa hours ko na required doon sa Saudi Arabia. Saudi Arabia, kailangan kang mag-work ng 48 hours or 4 days a week. Dito, 3 days a week lang at mas mahaba yung off. So, meron ka talagang option na makapag-overtime. Pangalawa, accommodation. Okay. Pagdating sa accommodation, mga Inday, yes, free nga ang accommodation sa Saudi Arabia, pero hindi lahat ng accommodation na pinoprovide ng mga ospital sa Saudi Arabia, lalo na for male, ay maganda at maayos. At least dito, meron kang karapatang pumili ng accommodation mo according to your needs, according to your preference. Doon kasi sa Saudi Arabia, wala. Not unless meron kayong tinatawag na live out fee, mga ganyan. So, dito, nababudget mo yung accommodation mo. Kung kukuha ka ba ng mahal, kung kukuha ka ba ng below the standards, or doon ka lang sa middle. In my case, doon lang ako sa middle kasi yun lang yung kaya ko, mga Inday. As much as possible, mga beshi, mga Inday, dapat yung bills ninyo should not go beyond 50% of your net income per month. Kung hindi, mababaliwala lang yung pag-a-Amerika natin. Huwag natin i-justify or i-validate yung pag-a-Amerika lang natin towards gaining American citizenship or US passport after 5 years. Huwag natin i-validate lang sa uy, nandito na ako sa Amerika, living the dream, having my ganyan, chuchu ever. Okay? Always isipin na worth it yung pag-a-Amerika kung nakakaipon tayo buwan-buwan. Nakakapag-set aside tayo buwan-buwan at least half of our net income, diba? And grow it in whether you go into S&P 500, you go into
any forms of investment, gold, or kung ano man. Diba? At least nag-grow mo yung money mo. Just leave at least maybe $10,000, $12,000 in your emergency fund. That's enough. Charis! Ayon. Pagdating naman sa pre-transportation, mga inday, you can have a car here. It doesn't necessarily mean that you need to own a brand new car. Pwede kang kumuha ng sasakyan dito. As in, kayang-kaya mong kumuha ng sasakyan dito. Ang pagkakaroon ng sasakyan dito ay hindi kasosyalan kung hindi needs mo talaga yan. Okay? Needs ng iyong, hindi talaga ako, focus sa camera. Nakakaloka. Ayan. Needs talaga mga, at kayang-kaya mo. Remember, ang pagiging RN dito sa Amerika ay it is a very competitive position, very competitive career. So, hindi siya yung parang putyo-putyo na parang nag-work ka lang sa Walmart, wala akong sinasabing mali or hindi ko dinidiscriminate yung mga taong nag-work dito sa Amerika as a server sa restaurant o kaya nag-work sa Walmart or kung saan man. Pero if you go here as an RN, sinasabi ko sa'yo, napaka-competitive ng salary. As in, very competitive pagdating mo dito as an RN. So, wag lang yung parang makikinig or manonood sa TikTok na parang magde-decide kayo na ayoko nang mag-Amerika kasi napakahirap ng buhay sa Amerika. Kasi nga yung ibang mga tao na nasa Canada, nasa US, double job, triple job, pag RN kang dumating dito, sinasabi ko sa'yo, bongga ang pangkabuhayan mo. Charis! Not unless isang batalyon yung mga anak mo. Charis, joke lang yun. Isang batalyon! Mga 12 yung anak mong dadalhin dito. Diba? Nakakaloka. And not unless sobrang napakasosyal mo. O diba? Talagang hindi ka makakaipon. Dapat kapag nag-overtime ka, yung overtime fees mo is extra money mo na lang yun. Either pang ano mo sa mga luho mo or pang investment mo. Hindi dahil kailangan mo at kailangan mong mag-OT para lang mapunan yung mga bills mo. O diba, bongga? Not unless siguro mga 7 or 8 yung mga anak mo. Diba? Nakakaloka. Ayan. Pagdating naman dito sa stable sa work, stability sa work, yes, namimiss ko, sinabi ko nga nung una, namimiss ko yung pagiging senior na parang hindi ka na nagagalaw. Pero at the same time, mga inday, dito kasi, kung ayaw mo na ng bedside nursing, pwede kang mag-work sa ibang mga trabaho. Like, hindi mo kailangang umuwi ng Pinas para magkuha ulit ng visa or kung ano man. Darating ka dito as a permanent resident or green card holder, so anytime pwede kang lumipat ng trabaho. O, diba? Bongacious without going back to the Philippines. O, diba? Stable na stable. Meron ka always. If you are an RN, maraming trabaho ang nag-aantay dito para sa iyo. At hindi ka dapat natatakot na i-terminate ng employer mo kasi nga, anytime, okay, if they terminate you, you can always find a job. Especially kapag registered nurse ka or kapag RN ka. Yun nga sinasabi ko mga inday, just make sure na always meron kayong emergency fund para just in case ma-laid off kayo or ma-terminate kayo sa trabaho or kailangan yung umalis sa trabaho ninyo ay hindi kayo matatakot kasi meron kayong pang-cover ng bills ninyo for that specific month until makahanap kayo ng trabaho that is suitable for you. O, diba? So, ang malaking katanungan ulit, nagsisisi ba ako na lumipat ako dito sa Jamaica from Saudi Arabia? The answer is a big no. Ngayon, nakakapag-travel ako at ease, nakakapunta ako sa mga lugar kung saan ko man gustuhin, nakakapagpahinga ako. I am so grateful sa opportunity na nabigay sa akin na makapag-Amerika at pumasa ng NCLEX. Though sinasabi ko na sa mga unang vlog ko pa lang is that pinaghirapan ko rin naman talaga at pinagsikapan ko na mapunta dito. Noon pa lang ay pangarap ko ng makapag-Amerika
nung bago pa lang ako mag-nursing, ito na yung pinakapangarap ko as in makapag-Amerika. So, finally, nakamit ko na and I'm so grateful, I'm so thankful. The question is, magtatrabaho ba ako dito sa Amerika until my 50s? Definitely not. I might probably quit after 15 years, after 10 years. I do not know for now, but let's see. The plan is just to stay here maybe 10 years, 15 years. I don't know yet. I don't know yet. Wala pang fix. Pero yun yung pinaka, pinaka-plan ko. Yung parang magstay lang dito for a while, work. Di natin alam what will happen. Malay nyo, makapag-asawa ako dito ng apam. Charis! Joke lang yun! Bisyosa! Hindi natin yung So, yun lang. Kinuwento ko lang sa inyo, mga Inday, kung nagsisisi ba talaga ako na napunta ako dito sa Jomerica. The answer is no. Wala akong pinagsisisihan. Hindi ako nagdalawang isip nung mabigyan ako ng opportunity na mapunta dito sa Amerika kasi ito talaga yung reason kung bakit ako nag-nursing. Kung bakit ako nag-take ng NCLEX, nag-board exam, nag-take ng BSN. Ito na to, mga Inday. So, wala akong pinagsisisihan. The question is, kung may namimiss ako, ang dami kong namimiss. In fact, babalik ako ng Saudi Arabia! Oh my God! Pupunta ako ng ibang bansa this coming September, pero dadaan ako ng Saudi Arabia. Dadaan! Charis, see you there, mga Inday. Charis, joke lang yun. Yeah. See you there sa Saudi Arabia kasi, you know, nakakamiss talaga ang mga Arabo. Charis, joke lang yun. Ay, nako. Tapusin na natin itong vlog na to, mga Inday. As in, wala akong pinagsisisihan sa mga nurses na nandyan pa sa Saudi Arabia, na nangangarap pa rin na pumunta dito. Ipagpatuloy nyo lang yung dream na yan, mga Inday. As in, it will really be worth it. Okay? Really worth it ng bonggang-bongga pagdating sa sahod, pagdating sa opportunity. As in. Kailangan nyo lang matutong mamaluktot, matutong magtiis for the first year. Tiisin lang, dead makels. Pag pumunta kayo, pag napunta na kayo sa dito, tapos nagsa-start na kayo nag-work, huwag iisipin at i-ignore lang yung mga kasamahan yung nega, mga tamad. Charis, may hugot! I-ignore lang yung mga yan, mga Inday. Sabi ko nga sa inyo, ang perang hindi pinaghirapan, mabilis lang mawawala. Kaya pagsikapan natin lahat ng mga blessings na darating, parating pa lang or dumating na. Charis, dumating na. Diba? Dapat pinaghihirapan lahat ng pera. Okay? Kasi kung hindi yan pinaghirapan, mabilis lang yang mawawala at baka hindi nyo yan, you know, ikabuti pa o hindi rin yan mag-grow sa inyong palad. O diba, banggacious. Sige na, mga Inday, at sobra nang humahaba itong kwentuhan na to. Thank you so much sa palaging panonood sa vlog ko. Thank you ng marami. Bye-bye! See you on my next vlog!